Hello my friends! For today's video, isi-share naman namin sa inyo kung paano kami nakanood ng sine ng libre dito sa Canada. Una, magkano nga ba ang sine sa Canada? For context, ang adult tickets for regular viewing ay nagkakahalaga ng $15.75 each at ang kids naman ay $12.04 each. All in all, kung bumili kami ng tickets, magiging $43.54. Tickets pa lang yon at wala pang snacks or drinks. Next time pala, isi-share ko sa inyo ang kaibahan ng VAT sa Pinas at tax dito sa Canada. Share ko na din pala na ganito ang setup ng mga sinehan dito. Madalas may sariling building at wala sa loob ng mall. Okay, so ang question ay paano kami nakanood ng sine ng libre? Ang sagot ay dahil sa mga tinapay na to. May offer kasi ang specific brands ng tinapay dito sa Canada na pag bumili ka ng 2 klase at isang dessert sa kanila at in-upload mo ang resibo, padadalhan kanila ng movie voucher. Since talagang bumibili naman kami ng products nila, natuwa kami kasi matagal nang inaabangan ni John ang Despicable Me 4. Ayan, pasok na tayo sa loob. Hindi na kami nag-video papasok kasi pa-start na ang movie at late na kami. Nag-picture na lang kami nung natapos. Halos magdadalawang oras kami sa loob. Si John as usual, pag masaya siya at nag-enjoy siya sa araw na yon, lagi niyang nasasabi na best day ever daw. Ito, naghahanap naman ako ng washroom. Konting backstory pala, pareho kami ni Glenn na hindi madalas magsine. Mabibilang lang siguro sa kamay sa loob ng 12 years na married life namin ang beses na nanood kami ng movie sa sinehan. I admit, enjoyable magsine pero want siya at hindi need. Kaya talagang pinipili na lang namin yung mga movies na panonoorin namin sa sinehan. Sanay din kaming manood sa bahay kasi may subtitle at mas naiintindihan ko personally yung movie kung may subtitle. Nga pala, na-discover din namin na may movie options dito na may subtitles for accessibility purposes. Sobrang thoughtful talaga nila, no? Nothing against din naman dun sa mga mahilig magsine dahil talaga namang enjoyable ang panonood at yung experience ng big screen versus sa bahay iba din. Ayan, dito nakahanap na ako ng washroom. Habang naghihintay sa akin yung mag-ama, tumingin naman si John ng ilan pang movies. Nakita nga niya yung Inside Out 2 at inaaya ang daddy niya na manood daw kami noon. Dala-dala pala ni John yung popcorn na binili namin bago pumasok sa loob. Hindi namin naubos kasi nag-burger kami. Ipinuslip ko dito sa sinihan kasi di kami nag-lunch sa bahay. Ang ganda ng ambience nitong Cineplex. Isa pang napansin namin na may birthday party rooms sila. Siguro perfect ito sa mga older kids at teens kasi hindi na sa play area ang birthday, pwede palang movie party naman. Dito, ang Cineplex ang pinakamalaking nag-ooperate ng cinema sa mga entertainment places. Sa Chilliwack, small town cinema lang yun nandito. Sa Ontario naman, na-experience namin yung malaking arcade center nila. Playdium ang tawag. I-share ko sa inyo yun next time. Katulad nga ng nasabi ko nung last vlog, ang establishments dito usually may sariling building. Sa Pinas kasi nasanay tayo, lahat accessible na sa loob ng mall. Ayan nga at natapos na ako sa washroom. Bago lumabas, in-explore muna namin yung harap ng ticketing station. Merong mga arcade games pala dito. First time kasi naming mapunta dito sa loob. Umakyat din kami sa taas, may ilang upuan at tables. Siguro para dun sa mga may hinihintay o gusto lang tumambay. Umuwi na kami after para magpahinga. Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Bye!